Sa panahon ngayon, mangilan-ngilan na lamang ang mga nagbabasa at bumibili ng mga aklat. Dahilan ito ng malawakang paggamit ng mga teknolohiya na nagbibigay ng mga impormasyong kailangan ng mga tao. Halos lahat na ata ng mga impormasyon ay mahahanap na sa internet. Maliban sa mga website ay nagkalat na rin ang mga e-books, e-journals, e-magazines at iba pang mga elektronikong babasahin na siyang naging alternatibo sa mga libro bilang pinanggagalingan ng mga impormasyon. Kaya naman, sobrang apektado na ang mga aklatan at mga bookstores sa buong mundo. Bagaman ganito ang sitwasyon, naging matatag pa rin ang isang iconic brand ng isang bookstore sa ating bansa. Ito ay ang National Bookstore. At dito iikot ang ating dokumentaryo sa araw na ito. Ngunit bago tayo dumako sa ating tampok na dokumentaryo, inaanyayahan ko po kayong mag-like, comment, share at subscribe sa ating YouTube channel. Kapag may tinanim, may aanihin. Pinatutuhanan nito ng isa sa tagapagtatag ng National Bookstore na si Socorro Cancio Ramos. Para sa kung ano ang nasimulan nila ng kanyang asawa na si Jose Ramos bilang isang maliit na pop and mom na operasyon sa isang sulok na tindahan sa Ermita, Manila ay isa na ngayong institusyong may 160 sangay sa buong Pilipinas. Nanay Kuring ang malambing na tawag sa kanya ng mga malapit na kakilala at ng kanyang mga empleyado ay nagsabing ang mga bagay ay hindi maaaring makuha ng mabilis o madali, ngunit ang mga pangarap ay maaaring matupad. Kung gusto mo na isang bagay na mahirap at talagang pinaghirapan mo ito, makukuha mo ito. Industry and an enterprising mindset equals success. Natutunan ni Nanay Kuring ang katotohanan ng pilosopiyang ito sa unang bahagi ng kanyang buhay. Ang pamilya Cancio ng Santa Cruz, Laguna ay mapagpakumbaba. Saksi ang batang si Kuring sa mga paghihirap na dinaras ng kanyang mga magulang na sina Jose at Emilia sa pagpapalaki ng kanilang pamilya. Kaya naman, nagsumikap ang batang si Kuring na humanap ng paraan para tumulong. Sa murang edad na 12 taong gulang, nagsimula siyang maghanap para sa isang trabaho. Nagbunga ang kanyang paghahanap nang kunin siya na isang pabrika ng sigarilyo upang kunin ang laman mula sa sirang stock. Ang kanyang kinikita ay kakapiranggot na halaga na 5 sentamo bawat pakete. Para mabilis na matapos ang kanyang gawain, nag-recruit siya ng ibang bata para tulungan siya. Kaya naman, si Kuring ay nakaipon ng sapat na halaga para sa kanyang sarili at nakapagbahagi pa ng pagpapala sa iba. Ikinasal si Nanay Kuring kay Jose T. Ramos noong 1942 at nagkasama silang nagtayo na isang maliit na tindahan ng libro sa isang stall sa Ermita, Maynila. Dito sila nagtinda ng mga school and office supplies, novels at textbook. Ang tindahan ay pinangalanan niyang National Bookstore. Ayon sa mga kwento, National Bookstore ang ipinangalan ni Nanay Kuring sa kanyang tindahan ng libro dahil ang unang tindahan nito ay nasa ibabang gusali ng Pansiteria Nasyonal.
Ngunit ayon kay Nanay Coring, nang kapanayamin siya ng isang pahayagan, kinuha niya ang pangalan ng kanyang tindahan ng libro mula sa isang cash registry na gawa ng National Cash Register Corporation. Natuwa siya sa pagkakasulat ng salitang national kaya kinuha niya ito at doon nagmula ang pangalang National Bookstore. Alam niyo ba na ang unang logo ng National Bookstore ay ginawa mismo ni Nanay Coring? At narito ang dalawang logo na ginamit ng National Bookstore. Ang nasa kaliwa ay ginamit simula 1942 hanggang 1996 at ang nasa kanan naman ay ginamit simula 1996 hanggang sa kasalukuyan. Nang subiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, inilipat ng mga Ramos ang kanilang pangangalakal sa sabon, candy at iba pang pang-araw-araw na pangangailangan na kinukuha nila sa mga mamamakyaw. Sa kasamaang palad, nasunog ang tindahan noong Liberation of Manila, ngunit walang takot na muling itinayo ng mag-asawang Ramos ang tindahan sa isang simpleng barong-barong na sa pagkakataong ito ay matatagpuan sa kanto ng Soler at Avenida Rizal. Ang mga Ramos ay madiskarteng itinaon ang pagbubukas ng kanilang tindahan sa pagsisimula ng pasukan pagkatapos ng digmaan. Dahil dito, naging mabilis ang negosyo dahil kabilang lamang sila sa ilang mga tindahan na nagbebenta ng mga aklat-aralin, kwaderno at iba pang gamit sa paaralan noong panahong iyon. Ang isa pang pagsubok na dumating sa mga Ramos ay ang bagyong Hene. Pinatag ng bagyo ang kanilang tindahan at sinira ang kanilang mga paninda. Kinuha ni Jose at Coring ang aral mula sa karanasang ito. Nagtayo sila ng dalawang palapag na gusali. Sa pagkakataong ito ay gawa sa konkreto at ipinagmamalaki ang antas ng mezzanine sa kahabaan ng Soler Street. Ang isa pang hakbang na ginawa ng mga Ramos sa pagpapatatag ng kanilang posisyon ay ang pagbuo at pagpapalawak ng kanilang mga linya ng produkto. Noong 1950s, naisipan ni Nanay Coring na gumawa ng mga greeting card at postcard na nagtatampok ng mga tanawin at lithang sining ng mga Pilipino. Wala pang nakagawa ng ganito dati. Sa makatwid, nang ibenta ang mga card, naging isa ito sa mga bestseller ng tindahan. Ito rin ang nagudyok sa pagpasok ng kumpanya at sa huli na pangunahing kalakalan sa merkado ng mga greeting card. Nang maglaon, nakuha ng National Bookstore ang mga karapatan sa Philippine franchise ng mga Hallmark card. Ang isang mahalagang direksyon na pinag-aralan ng mga Ramos ay ang programa ng paglalathala ng kumpanya. Ang kanilang intensyon ay gawing madaling makuha ng mga Pilipino ang mga di-kalidad ngunit matipid na mga libro. Sinimulan nila ang mga programa noong 1950s. Naghanap sila at matagumpay na pumasok sa mga kasunduan sa paglelesensya sa mga international na publisher tulad ng Prentice Hall, McGraw-Hill, Hallmark, Addison Wesley, Lippincott at iba pa. Habang lumalakas ang negosyo, nakakuha sila ng bakanting lote, isang pangunahing bahagi ng lupa na pag-aari ng mga Guerrero sa tapat lang ng kanilang tindahan. Dito sila ay nagtayo ng bagong gusali na nagsimula noong 1963. Nang ito ay matapos, ang gusali ay pinangalan ng Albicer ayon sa pangalan ng kanilang kambal na anak na sina Alfredo at Benjamin at ang kanilang unika iha na si Cecilia. Ang siyam na palapag na gusalang ito sa Avenida ay nagsilbing punong tanggapan ng National Bookstore sa loob ng maraming taon. Noong dekada 70, nagsimulang mag-branch out ang National Bookstore para maabot ang mas maraming kliyente. Binuksan ang isang tindahan sa Recto Avenue para matugunan ang pangangailangan ng mga mag-aaral sa paaralan. Nakita rin sa panahon ito ang pagdating ng mga shopping mall sa Metro Manila. Ang mga Ramos na may katangiang intindihin ang hinaharap ay nagpasyang magbukas ng mga sangay sa mga shopping center sa Makati at sa Cubao.
Nagpatuloy ang pagpapalawak ng National Bookstore, sumabay sa alon ng mga mall na umuusbong sa buong bansa at tumataas na pangangailangan ng mga merkado para sa isang one-stop na tindahan ng libro na nag-aalok ng abot kaya ngunit di kalidad na mga item. Sa ngayon, ang National Bookstore ay isang tunay na institusyon sa mga Pilipino na tumatangkilik sa tindahan mula noong sila ay nag-aaral. Tunay nga, malayo na ang narating nito mula sa tindahang barong-barong na gumagamit ng pinto bilang counter. Mayroon na itong 2,500 empleyado sa mga operasyon nito sa mahigit 80 sangay sa buong bansa. Hindi na kailangang sabihin ang National Bookstore ay may utang na loob sa tagumpay nito sa isang mapagpanggap na babae na nananatiling hindi nabigla sa mga paghihirap sa buhay, kabilang dito ang pagkamatay ng kanyang asawa, at kung saan ang matalinong pagnenegosyo at pagmamalasakit ay nagpapanatiling matatag sa National Bookstore.